Saan-saan nga po ba nanggagaling yung supply ng kamatis at sili natin? Saang area po ito? Itong mga ibinabagsak dito sa Metro Manila at sa iba pa nating mga palengke sa urban areas? Ito pong sa Manila, talagang ano siya, nasosource siya from Northern Luzon hanggang Southern Tagalog. Ibig sabihin, marami siya talagang pinanggagalingan. Hindi naman natin sinasabing isang lugar lang siya, pero dahil nga po sa sitwasyon natin ngayon sa farms, may nagko-consolidate from farms. Ibig sabihin, either dali ng farmer yan sa mga bagsakan, sa Benguet yan, sa Nueva Vizcaya, meron sa Pangasinan, meron sa Nueva Ecija, meron sa Quezon, meron sa Batangas, meron sa Laguna. Ibig sabihin, marami naman po siyang pinanggagalingan. Pero ang Mm. problema po talaga, nako-consolidate siya once lumabas na yung produce sa farms. So, kahit ang DA, monitor nila sa mga bagsakan centers. Ibig sabihin, ito yung mga trading post. Dito po nako-consolidate yung mga harvest na dito na ng farmer or kinuha nila sa mga farms. And mula dito sa mga bagsakan, nandyan na po yung mga biyahero. Sila na yung kukuha at sila na yung magbabagsak sa mga iba't ibang distribution areas sa NCR, sa Balintawak, sa Divisoria, or kahit sa Alabang, Commonwealth. Diyan po binabagsak. Mm. Kumbaga, marami yung nagtatanim, pero bago siya dumating sa retail, talagang nako-consolidate siya at nako-concentrate po talaga yung distribution mula dun sa farms papuntang mga palengke. At tingin Mm. natin po, nandun po yung problema ngayon kasi nako-concentrate siya sa gitna, and yet, etong gitna na to, ito yung vacuum. Ito po yung walang monitoring, ito po yung walang regulation na single specific agency. Unfortunately, hindi yan DA, hindi yan DTI kasi ang DA, Farmgate, ang DTI, retail. Pero yung gitna, yung vacuum, unfortunately, yan po yung single agency dapat na tututok. Wala po, unfortunately, hanggang ngayon. Saan po yan, yung vacuum na tinutukoy ninyo na kung saan doon nako-consolidate lahat and then from there, magde-decide na yung mga biyahero kung saan po nila dadali ng mga palengke itong mga gulay natin. Na dapat, Ah, dapat ma-monitor kasi as of now, sabi nyo, doon ang walang monitoring kung magkanong presyohan doon. Opo, ibig sabihin from farm gate, Yes po. kukunin. So Mm. yan po yung mga biyaheros, yan yung mga consolidators, yan po yung mga traders. Of course, namamayagpag sila because there is no regulation at all. Mm. There is monitoring pero hanggang nun lang. But there is no regulation, unfortunately. Supposedly yung mga truck na yan, yung mga binabiyahe na yan, yan ay may mga permit, may mga lisensya, pero kumbaga procedural lang po lahat yan, administrative. Pero yung pag-control mo, kung magkano lang yung dapat niyang ipatong, once pumunta sa mga palengke, nandun po talaga yung problema. Kaya kahit po yung last year, pinag-usapan natin yung presyo ng bigas, ano? Nag-import sila, binaba ang taripa. Pero sinasabi natin, hindi mo dapat tingnan sa presyo ng sa palengke. Titingnan mo mismo sa source, bagsak ang presyo ng palay, bagsak ang presyo ng baboy, bagsak ang presyo ng manok, and yet, mataas sa retail. Ibig sabihin, hindi lang po ito nangyari ngayon, hindi lang siya nangyari last year, taon-taon po talaga itong nangyayari. Yung problema talaga natin sa gitna. Wala pong, there's really an absence of governance, absence of talagang pag-ensure na kahit papano sana ay walang profiteering na nangyayari between farm gate Okay, to sige, retail. sige. So, Talagang we term it as disconnect. Matindi po talaga yung mm, structural disconnect opo, between farm gate price and retail price. At ang opo, nagsasuffer, both the producer at ito pong mga mamimili opo. sa mga urban centers. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!